isang shoeshine boy, isang janitor. Parehong walang degree, walang diploma. Pero ngayon, may hawak na bangko, airline, at mga malls. Tanong, sapat ba ang rag o basahan para maging richest? Kasi madalas nating naririnig, from rags to riches. Pero ito, richest. Walang diploma, walang kilalang padrino, pero may puhunan agad para sa lupa, pabrika at bank account. Sa totoo lang, hindi sila ang may pera sa simula. Sila ang ginamit para sa perang hindi pwedeng ipangalan sa tunay na may-ari. Para bang sa disyerto ng oportunidad, may iilang nakakabit sa tubo. Hindi sila ang mayaman, pero sila ang sinabihan kung saan ito dumadaloy. True word-of-mouth stories inside the Chinese-Filipino community tell of deals not written but sealed by trust. Kung kilala mo ang custodian, ang tanong lang anong negosyo ang gusto mong patakbuhin? Sapagkat kung maingat kang magsalita, bubuhos ang puhunan. Kung napansin mo, matagal na naming ibinabalik ang lente sa Binondo. Sa mga episode natin tungkol sa Tantoco Nexus, sa Binondo Central Bank, at sa papel ni Marcos bilang custodian. Dahil gusto naming ipakita kung gaano gumagana ang isang sistemang hindi tinuturo sa paaralan. Ang mga nodes o daluyan ng lihim na yaman na umiikot sa piling kamay. Ngayon, hindi na nakapagtataka kung bakit ang pinakamalalaking industriya sa bansa ay hawak ng mga Chinese-Filipino families. Hindi dahil sa sipag lang kundi dahil sa access. Hindi mo na kailangan magtaka kung bakit ang isang kwento ng kahirapan ay biglang nagiging imperyo, empire, kapag may basbas ng Binondo Vault. Hindi sila ang may vault, hindi sila ang may-ari, pero sila ang pinayagang makapasok. Hindi sila ang nag-ipon, pero sila ang binigyan ng puhunan. Ang tanong ngayon, kung hindi sipag at tiyaga ang sekreto, anong pangalan ang kailangan mong banggitin para buksan ang pinto ng yaman?